Sino sa inyo mga magulang na nanggaling po sa hirap at nasabi nyo sa inyong sarili, pag ako nagkaanak, hindi ko padadaanin sa hirap tulad ng dinanas ko? Paki-type me sa comment section. Kung sinabi mo yan, magsisi na tayo. Bakit? Yan ang pag-usapan po natin. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba na para sa mga magulang dyan, plano mo ba na turuan ng anak mo ng disiplina pero ikaw mismo medyo nahihirapan sa disiplina? Alam mo, ito lang ang reality. Marami pong mga gulang na nag-iisip, kung may pera na ako, ibibigay ko lahat talagang gusto ng anak ko. Ayaw ko silang dumaan sa hirap na tulad ng dinaanan ko. Nako, kapatid. Nako, magsisi na tayo. Bakit? Study shows, yung mga bata, anak natin na hindi dumaan sa pagsubok at paghirap, hindi marunong magpahalaga ng pera. Oo. Nagkakaroon po sila na tinatawag na get-rich-quick mindset, at the same time, entitlement mentality. Pero yung mga anak naman natin na tinuruan po natin na mag-ipon, magtimpi, maghintay, nako, alam mo ba, sila po ay mas nagiging matagumpay. If we teach our children right now, especially in times of crisis, hindi natin binibigay lahat ng gusto po nila. Di ba? Nagkakaroon po sila tinatawag na financial literacy and financial discipline. Let's do reality check. Alam mo, sa Pilipinas, maraming pamilya ang dumadaan po sa matinding pagsubok at hirap. Ayon po sa BSP ng 2024, 60% ng household po ay walang ipon, at pag nagkaroon po ng tinatawag ng financial crisis, ay syempre naman, ubos ang pera. Hindi lang pera ang naapektuhan, pati yung mental, pati yung emotional state po nila. Naalala ko tuloy si Nanay Lisa, isang single mom na nawalan ng trabaho noon. Bawat umaga nagigising siya para maghanap po ng pagkakataon para kumita. Pero kahit gipit, no, ito lang po, may tinuruan siyang anak. Oo. Ang tinuro niya sa kanyang anak na may tatlo silang garapon. Ang tatlong garapon, una, para sa pangangailangan, pangalawa, para sa pangarap, at pangatlo, para tumulong sa kapwa. So alam niyo, nangyayari niyan, tuwing siya ay kumikita yung bata, nilalagay niya siyempre yung para sa gastusin niya, tapos para sa pangarap niya, iniipon yung gusto niya, at pagtulong sa iba. Years later, alam mo yung nangyari? Itong bata na ito naging successful. At hindi ilang iniisip ang kanyang sarili, iniisip din kung ano ang pwede niyang ibigay sa iba. May mga nagsasabi naman, oy, magandang pag-usapan yan, pero coach, hindi naman ganun kalaki ang kinikita ko eh. Alam mo, ang importante, hindi po sa kita yan eh. Ang importante po, yung kanyang mindset eh. Diba? Habang bata pa. Kaya kung gusto mong turuan ng anak mo ng tunay na disiplina, kahit kayo po ay gipit sa panahon, o diba? Bibigyan kita ng 5 simple steps. Step number 1, start with story and simple terms. Especially pag age 3 to 7 yan. Siyempre, ang pinakamaganda niyan, anong kwentuhan? Gamitin natin ang storytelling techniques. Like for example, may langgam, diba? Tapos, ang ginagawa po ng langgam, pag nakakuha sila ng pagkain, no, iniipon nila yung pagkain nila. Bakit? Diba, sa panahon kasi ng tag-ulan, hindi pwede lumabas ang langgam. So, sila po ay may nakakain sa panahon ng crisis. Yung ganung mga storya na hindi talaga makalimutan. Diba? That's number 1. Storytelling. Number 2, pwedeng gamitin, gumamit kayo ng tinatawag na ipon box o ipon jar. Nakita niyo tong ipon box na ito. Nako, turuan niyo nito yung mga anak niyo. Sabihin mo sa kanya, sige, mag-ipon ka. Tapos sulat mo, para saan tong pag-iipon na ito? Anong financial goal mo? Diba? Ito ba sa pagtulong? O ito ba sa iyong pangarap? Diba? Sulat mo kung anong gusto. Tapos mag-start ka sa 20-20, 50-50. Diba? Bakit? Ang mga bata, kung anong kinagaulian, di ba, nung sila ay bata pa, yan ang pagiging pag-uugali pag sila ay tumanda na. Number 2, ang pwede rin natin gawin, alam mo, turuan natin kung paano kumita ng pera. Dapat i-normalize na natin yan yung pagkita ng pera. Lalo na pag sila ay nasa age 7 to 12 na, age 7 to 12. Like for example, sabihin natin, ano yung pwede mong ibenta? Ano pwede mong gawin? Anong pwede mong i-alok? Ako nagpapasalamat ako nung ako ay bata pa. Pero actually, namulat ako mismo sa pagbebenta nung ako ay nasa, I think, nursery. Basta during that time, meron kaming parang contest sa school. Kahit anong ibebenta mo, tapos may kikitain ka. Pero ang binibigay sa'yo, paper money. And in return of the paper money, pwede kang magpalit ng laruan na gusto mo. So, ang binenta ko po ay prutas. Pero hindi lang ordinary prutas. Ginayat ko na po ang mga prutas na pwede nang kainin immediately. Di ba? So in other words, ako may pinakamaraming benta. So ako may pinakamalaking regalo. Nang dahil nung bata ako, namulat na sa akin isipan, pag may gusto pala ako, kailangan matuto akong kumita ng pera at magbenta para ako ay kumita.
Ay, grabe. I think that was the one that prompted me to be in sales. Kaya nga, guys, napakaganda po niya. Number 3, give control. When you say give control, let them decide. Like for example, magbigay ka ng pera sa kanya. O sige, ang ginagawa po namin nung nag-umpisa rin po kami, o sige, meron tong 500. I think that was around age 12 and paataas na sila eh. Sinasabi ko, punta ka na sa counter, bili ka na ng pagkain natin sa Jollibee, pero i-budget mo sa 500 para sa ating 5. So sila na pumipili para magkasya yung 500. So in other words, natuturuan na sila ng money management and budgeting at a very early age. Number 4, ang pinakaisa pang maganda, link money to values. Oo, hindi lang porket nakikita ka kahit sa maling pamamaraan, gagawin mo. Huwag niyong susundan si Ai-chan. Si I-chan ba yun sa TikTok na papanood ko? Hindi, naging guest ko yan. Nagpapatawa lang yan. Parati niyo sinasabi, kaya wala kang sa buhay, hindi umaasenso buhay mo kasi parati kang legal. Dapat mag-illegal ka na. Kaya kung ako sa'yo, mag-illegal ka na. Oh, pero joke lang yon. Ito lang po, I suggest always na meron kayong 3 jars nga. Number 1, for save, mag-ipon. Number 2, spend. Siyempre, kailangan gumastos. 3, share. Diba? Mas maganda yan eh. Nag-ipon ka, nagmastos ka, nag-share ka sa ibang tao. Gawin mong habit yan. And number 5, very important po mga kapatid, teach basic financial concept. Turuan nyo na kung paano mag-ipon, turuan nyo paano mag-open ng bank account, turuan nyo na sila, di ba, kung ano ibig sabihin ng asset and liability, di ba? Ang ibig sabihin ng asset na binibili mo na pwede kang kumita, liability, binibili mo na walang kita. Okay? So at a very young age, naku mga kapatid, mga magulang dyan, kung naturuan mo yung mga anak nyo, talagang patok na patok kayo. Kaya nga, final thoughts lang po children taught about money is more likely to become financially successful and not to be in debt compared to those who are not financially literate. And maybe some of you are sabi, Chinky, hindi ko naman alam kung paano maging perfect parent. Hindi naman ako financial expert. Nako, kung gusto niyo ng guide, I wrote already Raising Up Money-Wise Kids. Itong book na ito, Raising Up Money-Wise Kids. These are the 10 money lessons that I taught my children and I hope it can help you to also teach your children. Kung interesado kayo, check out this book na lang or tignan nyo na lang po sa link. Maraming salamat. Kung gusto nyo matuto ng konkretong family activities and also financial, again, go to this reference tong Raising Money-Wise Kids. Thank you very much and I hope that you will share this also to your co-parents kung ano natutunan nyo sa episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.